hero na yan para kay Louie. I mean, para kay Super Prince. Now we will enter the Land of Dawn. Kita na naman ang ating tapatan ni King Kong at pati na rin si Fabian. Dalawa sa mga pinakamalakas na assassins kayo ng kanilang nila. Alam mo, feeling ko, sabi ni King Kong dito, yung game number 2, huwag na tayo mag-assassin, coach. Kasi gusto natin bigyan ng pagkakataon si Fabian na mga mag-assassin din. At ngayon ay ginamit na niya. Remember, mga season 11 pa lang, ilang seasons ago, ginagamit na ni King Kong yan. Ano pa yun, jungle, ano pa yun? Tank jungle meta pa yun. Tank jungle meta pa lang ay mukhang GG na agad nila. Si Ezekiel ang uunahin. Brusco! Nakatakas pa si Brusco doon habang si Super Prince ay nakakuha na rin ng kill. Si Kirk naman ay mamamatay habang tamang rhythm lamang itong si King Kong. Double kill para dito sa kay Fabian. Then ngayon naman si King Kong magiging puntero nila. Tamang wasiwas lamang ng espada itong si Fabian. Pero pipigil muna ang Fnatic Onyx. Nakalamang sa early game kill ang Team Liquid ID doon sa trade na yon. Pero ang maganda ay may Bruno comfort pick naman dito sa Kelra at nahahayaan siyang mag-farm. Alam naman natin no, kapag si Kelra ang usapan, basta makapag-farm, basta makakuha ng items ay kayang-kayang bumuhat. Ibigay mo na talaga kay Kelra yan. Alam mo, di naman tatawaking gold standard lang for nothing. And, wait lang, may harapan dito sa Iron Shiki. Ito may may mga binitawang salita itong dalawang gold laner na pinag-uusapan natin. Pero kanina nung may mga interview na ayaw na nila magsalita ng Parang in the zone na kasi sila. In the zone Kumbaga naglolokohan na lang doon yung dalawang jungler na talagang sanay naman sa ganong klaseng eksena sa loob ng ating mga interviews, no. Nakakatuwa na talagang kaya nilang uma-attitude, no. Pero ito hindi lamang attitude ang usapan dahil pangalawang pagong na ito ay unang pagong ng laro. Okay, si Fabian ay napatakas na nga rin habang River Manipulation ang isasalubog dito ni Super Friends at takasan muna dito ang Team Liquid ID habang si King Kong nakuha na ng unang pagong. Nadaban na ito habang si Kirk naman ngayon ay naipit doon sa Turtle Pit. Pero ipit din pala yung mga member ng Team Liquid. Hindi nakakuha ng kill. Habang si King Kong ay narito na. And this time ay nakakuha din ang Fnatic Onyx. Nang isa hindi pa pala tapos. Si Weedy na dito pa si Weedy. Naku po, Audition 101. Oh my gosh! Parang nag-audition ng mga people ng Team Liquid. Turtle na nga. Okay na kailangan na lang nila mag-back pero pinilit pa ng Team Liquid ID. Pero alam mo, kaysa magreklamo, nice one! Nice one, Team Liquid ID. Good job! Na lumaban pa kayo pagkatapos ang Turtle lang. Usually, no, Burrito, real lang. Ang mga teams kapag natapos na objective, back na talaga ang call. Pero ang naging call doon ng Team Liquid ID, hindi, balikan na natin. Kaya natin sa microhan ng Fnatic Onyx Philippines at siguro doon nagkakamali, no? Pero sa ngayon, of course, ay hindi pa naman ganun kalaki ang gold lead ng Fnatic Onyx Philippines. Very much respectable pa rin ito at may nahuli pa nga ata King Kong. Okay, nakatakas siya doon! Oh my gosh, di kang pangmamatay. Buti na lang ay nakaligtas. Kapranggot na abaka fiber na lang ang natira doon sa buhay niya. Parang siguro laman loob na lang ni John yun Pero may shield pa naman. Pero ito na, ang Glorious Backway. Mahanap dito si Fabian. 2v3 scenario pero grabe na rin yung pagpopoke dito ni Ezekiel at mukhang papasok na nga rin dito si Aran. Explosion ay nagamit na nga rin pero dadalhin dito ng member from Team Liquid ID, Renewal Manipulation ay nailatag doon sa dalawa. Witty, grabe naman, napakakunat talaga ng mga frontliners dito ng Team Liquid Indonesia at mapipilitan ng Fnatic Onyx Philippines na iatras na lang ito. Okay, tapa rin yung lamang ng Team Liquid ID kaya dito sa may bandang mid lane si Winnie. Napaka-hapdi ng electrifying beats. Ang hapdi nun, men. Parang dalawang ticks lang. Though, naman, mababa na rin naman yung buhay ni Widdy doon. Pero, ramdam na kaagad natin, early portions pa lang. 2 kills para dito kay King Kong habang si Aran naman ngayon ay susuruhin. Pasok din si King Kong. Nandun yung kanyang mga rhythm. Pero ang sakit na rin, ayan, lumaban pa rin si Aran dito. Grabe naman. Ikaw ba, dugong palaban? Hindi, Fnatic Onyx Vision, dugong palaban dito, hoy. Grabing dugong palaban yung pinakita ni Aran doon. Medyo may pagka-Pilipino din pala, pero Glorious Pathway nagamit na. Okay. Sino kaya makakuha ng bago? Si King Kong pa rin na magwawagi doon habang 85 bits gamit na kanya. Pinatulong-tulungan ng dalawang miyembro, make it 3 dahil makakakuha na ng dalawa dito ang Fnatic Onyx Philippines. Si Fabian naman ngayon ay may ipit din, makakuha. Pero sakto yung extra shield mula doon sa River Manipulation para kay Super Friends at tatlong napatumba ng team ng Fnatic Onyx. Nako, nadala na sa micro ng King Kong and family at mukhang yung retribution ay hindi na nga rin niya gagamitin pa dahil hindi niya kailangan yon para kunin ang purple buff at mukhang yung Torre ay babagsak din doon sa may bandang ibaba na amoy na ni Kelra to. Sinabi na ni Prince, sabi ni Prince,
Men, kung ako yung Loyi, pupunta ako dyan sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka muna abante. Tsaka tansyado nila yan. Kasi isa sila sa mga kupunan na talagang gumagamit ng Luyi. And malamang nakukol na nga talaga ito ng Fnatic Onyx Philippines. And basic basic instinct yan kapag ikaw ay naglalaro. Lalo na pag may Luyi, kailangan yung maging mas maingat. Kung sa mga normal na laban or sa mga normal na laro ay maingat ka dito, kailangan mong doblehin kasi kahit kung saan-saan manggagaling yan eh. Oo, at hindi lamang yun, no, yung potential din na biglang may tank na pala sa likod. Yung kahit nakikita mo yung Louie, pero yung pala may pinadala na doon sa may bandang Gedli. Isa rin yun sa mga pwedeng gawin ng Team Liquid ID, no, kung gusto nilang dalhin si Weedy doon sa may bandang likod. So saka hindi pa naman natin nakikita. And Fnatic Onyx Philippines, mukhang G pa rin dito sa mid lane. Marerekta yung Purify ni Ezekiel doon. Ang hapdi ng real-world manipulation. Sabi dito yung Super Prince, sige, matagal yung cooldown nito. Pero ano ngayon, ang importante nagko-cooldown. Pero sige ko, naiwasan din yung Raging Sandstorm. Willy, naku, ginajagel-jagel dito sa ilalim ng Torre. Kung na kailangan matras ngayon, 4 na kalaban ni King Kong. Magiging 4, pero hindi niya kakayanin. Munti kang pamamatay si Papian. Doon sa 4v1 na yon, munti kang pamawala si Papian. Pero Aaron Cheeky, tumipi gamit yung Spear of Destruction. Medyo masakit na rin si Ezekiel, no? Nararamdaman na ni Kirk. So, pakiramdam ko hindi pwede tangkin ito ng mga mas malalambot na players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Okay lang si Kirk. Wag na siguro si Super Prince. Wag muna. Ay, ang tapang ni Super Prince. Lumalapit doon, bumoboid Crystal eh. Ayan o. Ay, Void Blast. O, ayan o. Isa pa. Op. Ay, hindi pwede ihil yan agad-agad kasi may glowing wand. Kailangan mo nang hipan yung apoy bago mag-Quicksand Guard. At yan na, sisimulan na nga ang Turtle. If you're Team Liquid ID, medyo delikado itong Turtle take na to dahil this is gonna be a full-on 5v5 at hindi na nga magagamit ang Raging Sandstorm. Okay, naiwasan na rin ni Super Prince dahil napaflicker na rin itong player na to. Pero mamaya natin pag-isapan yan! Kasi pasok na yung Fnatic Onyx Philippines. Ngayon naman, real manipulation yung lalaro ni Super Prince. King Kong ay nakakuha ng kill. Next na si Aran. Dalawa na nakatumba ngayon. Ang Cavalry kailangan matras. Pero may apoy. Pagpagan moment. Ay, pasok pa rin dito si Kirk. Inaabangan lang kill away the flicker. And triple kill na kagad para sa gold standard. At kailangan mag-recall ni Aaron Cheeky pero ayaw siya pauwiin. Walang uuwi sa pamilya ng Super Family. Sinarado na yung pinto. Hindi na ata makakauwi ito pero si Kirk ata isasama niya sa hukay. At nagkamali ata tayo ng basa ng transcript doon. Teka, anong page ba yun ng script natin po rito? Parang nagkamali tayo doon Wala ata doon. Parang improv ata yun. Oo, improv lang ata. Nagkamali lang po sa eksena. Pero okay lang. May Torre pa rin ata sa mid lane. Isang banat na lang yan. That's gonna be a turret. Para dito sa Fnatic Onyx Philippines. I swear, nag-deja vu ata ako. Parang 2 beses nabasag yun. Hindi ko maalala. Pero again, napaganda naman no, para dito sa Fnatic Onyx Philippines. Yung mga outer layers dito ng mga Torre wala na. So, medyo sisikip na ang mapa dito ng Team Liquid. Gayon din naman dun sa may bottom lane para sa Fnatic. Pero kasi hindi makaangat at hindi makaahon dito ng Team Liquid dahil nga, yun din naman si Kirk. Binuburusko lang niya dito si Papian eh. Kahit si Kirk, nambuburusko na. No? Ibang klase talaga to si Kirk when you're using tanks such as the Hylos, no? Ito rin yung gusto niya sanang gawin kanina with the Uranus. Pero parang masyado ata naging stretch yung Uranus pick na yun. Kaya naman medyo nahirapan ng Fnatic Onyx Philippines. But with a more traditional in-meta lineup katulad na lamang nitong pinapakita nila in game number 3, ay mukhang mas kontrolado nga talaga ng Fnatic Onyx Philippines ang matchup against Team Liquid ID. So far for Team Liquid ID, meron pa rin naman silang global presence na pwede nilang abusuin. You have the Moscow with the Spear of Destruction, pati na rin yung diversion na pwede mong ipadala sa malayo yung mga assassin mo. Kompleto na rin yung Trinity item dito na Aaron Cheeky. At ngayon, yun na nga yung sinasabi mo, yung mga pagpapadala na kakayahan dito ng isang Moscow. Pero ang ganda ng nagiging control dito ng Team Liquid ID. Pinabayaan nila doon sa Aaron Cheeky. Pero may idea kasi sila, wala namang Spear of Destruction yan. Kaya lang ang problema, baka kasi dumiretso si Aaron Cheeky, so kailangan talaga may mag-react dito. At mukhang yun na nga ang trade. Magsasakripisyo sila ng isang Torre para doon sa kanilang Lord take. This is gonna be level 1 Lord na sa tingin ko naman ay agaran ding magki-clear ng Team Liquid ID. They do have the wave clear na pwede nilang bilisan na lang kung walang magbabantay sa Lord. So kailangan talaga gamitin ito ng Fnatic Onyx Philippines dahil sumakripisyo na sila ng isang Torre para dito. Speaking of pagsakripisyo, no, para naman dito sa Fnatic Onyx PH,
hindi sila nagbibigay ng kahit sinong sakripisyo dito. Imagine mo kanina pa humaharap yan si Brusco. Isa pa lang ang death. Ilang beses ko na nakita yan dun, parang sa sigit-sigit ng mga pader. Hawak-hawak dito si Widi. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapunish ito ng husto. No? Parang bihira lang tayo makakita ng isang Tigreal na lagi nasa harapan, lagi naka-frontline. Pero buhay pa rin at hindi basta-basta namamatay. Oo nga parang one death pa lang, may flicker pang hawak. At pwedeng-pwede niyang gamitin ang flicker na to kung sakaling umabante ng konti si Aaron Cheeky. Yes, may purify. Pero may mga ibang ways naman ata ang Fnatic Onyx Philippines na i-burn ito. Napakagandang combo mula dito kay Ezekiel. At here comes the ultimates. Okay, river manipulation kagad habang Raging Shadow naman. Witty dito ay sinasalo lang yung mga pokes mula dito kay Kingo. Nagamit na rin yung Defying Beats. Flicker out mula kay Witty. Matagumpay ang pagbasag ng Torre dun sa may bandang ibaba. Naka-mega kill na agad. Itong si Kelra, 4-0 in 1 men. Oh no. Medyo in-overestimate ata ng Team Liquid ID yung kakayanan nilang manatiling sa frontline. At ayan na nga, 2 bola pa lang ay pinauwi ka na. Paano pa kaya kung 3 par? Grabe, imaginein mo yun na 2 hampas Bisang katutak yung mga yan, yung mga bola-bola nila. 86. Yan ang swerte daw yan yung 8. Ayan na. Naku, parang malas ata pupuntahan dito na Energy. And this time, nakakuha na rin si Kera ng kill. Unstoppable na, literal na hindi mapigilan nitong si Kera. Ngayon naman, 4 na miyembro nakatalaga para sa Team Liquid ID na dumipensa sa pagsugod ng Super Family. Pero sakto lang, may mga minions sila na dumating. Medyo mahihirapan natin dumipensa dito ang Team Liquid ID. 15 seconds para kay Aaron Cheeky. 3 inhibitor na ang nawala. Kung masisita pa nga si Winnie! Ay, in-implosion na kagad. Kingo nakuha ng kill habang si Aran pinipilit depensahan. Pero hindi magpapapigil ang Super Family as they will take game number 3 at match point na sila. Isang panalo.